Update tayo sa Las Piñas. May proklamasyon na ng mga nanalong local official ngayong eleksyon. Naroon si Aubrey Carabel. Aubrey, sino-sino ang mga ipoproklama o naiproklama na? Oo, Emil, kakaproklama lang ng mga nanalong councilor sa 1st and 2nd district ng Las Piñas. At ngayon naman ay pinoproclaim na bilang nanalong vice mayor si Imelda Aguilar. Ito na, kung nakikita nyo yung video, nakikita nyo ba, Emil, daan? Oo, ito, ipinoproclaim na si Imelda Aguilar. Siya yung incumbent mayor ng Las Piñas at tumakbong vice mayor. Hahalili siya sa kanyang anak na si April Aguilar. Ito na, tinatanggap niya na yung certificate of canvass of votes at pinoclaim na siya ng Board of Canvassers bilang vice mayor-elect ng Las Piñas. Itinaas na po ang kanyang kamay, ang kanyang pinakamalapit na katunggali ay si Louis Bustamante. At ito na, hinihintay na natin, ilang sandali na lang, ipoproclaim na yung nanalong mayor dito sa Las Piñas, no? Base sa ating monitoring, leading o ipoproclaim ngayong madaling araw na ay si April Aguilar. Siya yung incumbent vice mayor at anak din siya si vice mayor Aguilar. Ito na, ipoproclaim na ng canvassers si April Aguilar bilang mayor-elect ng Las Piñas City. For mayor. Yan, so nandito na rin sa loob ng canvassing yung mga anak at yung mga supporter ng mga winning candidates dito sa Las Piñas City. So medyo puno na rin dito sa loob ng session hall ng Las Piñas dahil napuno na rin ng mga supporters at kamag-anak ng mga nanalong kandidato dito sa Las Piñas. Ito na, hinihintay na lang natin, binabasa na yung certificate of canvass of votes ng BOC dito sa Las Piñas. Aguilar, April, APC garnered 117,800 votes. 800 votes. Yung nakuhang boto ni Las Piñas Mayor-elect April Aguilar at ang nakalaban niya dyan, yung pinakamalapit na katunggali niya sa pagka-mayor ay ang kanyang pinsan na si Carlo Aguilar. National Capital Region 4 in which these are signatures in print our landmark in the city of Las Piñas, province of National Capital Region 4 District is May 13, 2025, 1:05:48 a.m. Signed with landmark. Ito na, Emil, nabasa na ng Board of Canvassers. Ito na, lumapit na si Mayor-elect April Aguilar. Tinanggap niya na yung kanyang certificate mula sa BOC. Ito na nga, napupuno na nga ng cheer mula sa kanyang mga supporters. Itong loob ng session hall ng canvassing area dito sa Las Piñas. Ayan, medyo emotional si Mayor-elect April Aguilar. Kung makikita nyo, medyo naluluha-luha si Mayor-elect April Aguilar. Yun, ang hinihintay na ba natin na i-proclaim, Emil, yung nanalong congressman sa Lone District ng Las Piñas. Ayan, sinamahan na siya si Mayor-elect April, si Imelda Aguilar na siya namang nanalong vice mayor. So parang Emil, nagpalit lang sila ng pwesto dahil ang incumbent mayor, si Mayor Imelda, siya naman ngayong vice mayor na, at ang incumbent vice mayor, na si April Aguilar, ay siya nang upo bilang mayor ng Las Piñas. At ngayon naman, binabasa na yung certificate para kay Congressman-elect Mark Anthony Santos.
May 12, 2025, national and local and bar parliamentary elections, we, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 365 plus the city for the candidates delegated for member House of Representatives in the election held on May 12, 2025. Attached to and for Alam mo, Emil, medyo mataas yung turnout of votes dito sa Las Piñas. Parang around 80% yung mga bumoto out of medyo mataas po yung turnout of votes. Ito na, so, sabi nga dito sa Las Piñas, sabi nga, biggest upset dahil ang nakalaban ni Congressman-elect Mark Anthony Santos ay si Senator Cynthia Villar, na dati ring congressman dito sa Las Piñas. So, sububok siyang bumalik ulit sa pagkakongresista, pero natalo siya nitong incumbent councilor na si Mark Anthony Santos. Ito na tinatanggap na ni Congressman-elect Mark Anthony Santos ang Certificate of Canvass of Votes mula sa DOC. Ayan na, itataas na ang kanyang mga kamay ng Board of Canvassers. Ayan muna, Emil, ang latest, no? Dito na iproklama na yung mga nanalo sa local positions dito sa Las Piñas City. Yan muna ang latest. Ako si Aubrey Carampel ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Aubrey, dito muna kami sa Lone District Representative ng Las Piñas. Ayon sa iyong report, si Ginoong Mark Anthony Santos ang pinoklamang panalo bilang kongresista. Siya ang katunggali ni dating Senadora Cynthia Villar. Sa makatuwid, hindi nagpunyagi si Mrs. Villar. Gaano kalaki ang lamang ni Ginoong Mark Anthony Santos laban kay Mrs. Villar? Aubrey. Hindi pa natin nakikita yung yung Certificate of Canvass of Votes. Pero sa monitoring natin kanina, may halos 30,000 votes ang naging lamang ni Mark Anthony Santos. Siya yung number 1 councilor dito sa Las Piñas. So siya yung lumaban against Senator Cynthia Villar. So kanina yung pag-monitor natin nasa 30,000, pero we have to make sure mamaya kukuha tayo ng opisyal na kopya ng Certificate of Canvass of Votes mula sa Board of Canvassers. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, halos mga 30,000 votes ang lamang niya kay Senator Cynthia Villar. At ngayon, nagkakaroon ng photo op na yung mga nanalong kandidato dito sa Las Piñas, kasama yung ganyan nilang mga kamag-anak. Nagkakaroon na dito ng picture taking. Okay. Aubrey, please. Please ha, magpa-follow up lang ako. Ito bang si Ginoong Mark Anthony Santos, ano ba ang background dito? Ito ba yung first termer, second termer, baguhan? Ay, naku, at kanino nakatiket ito? Matagal na siyang konsehal dito sa Las Piñas. So, independent siya, pero nakatiket siya dito sa kina-incumbent Mayor Imelda Aguilar. So, alam mo naman, magkakamag-anak din ito, Emil, no? Yung dating mayor na si Nene Aguilar, asawa ni Imelda Aguilar, ay kapatid ni Senator Cynthia Villar. So talagang medyo magkakamag-anak yung naglaban-laban dito sa Las Piñas. Okay. Pero si Ginoong Mark Anthony Santos ay walang kinalaman, hindi related sa mga Aguilar at sa mga Villar. Okay. Hindi, Emil. Pero matagal na siyang konsehal dito sa Las Piñas at siya nga yung naglakas loob na lumaban kay Senator Cynthia Villar na
nagpakasakaling bumalik sa pagkakongresista. Naku, mukhang low-key, ano ha? Maganda maitanong kay Profesora ito mamaya. Sabi dito, parang biggest upset dahil siguro maraming nag-expect na maaaring manalo ulit si Senator Cynthia Villar dahil alam mo naman talagang dito sa Las Piñas, no, medyo matunog din ang pangalan ng mga Villar at mga Aguilar. So coming from the Aguilar family, si Senator Cynthia Villar. Kaya sinasabi nga daw dito, biggest upset nga yung pagkatalo ni Cynthia Villar sa pagkakongresista. Oo. Okay. Aubrey, tapos na yung proklamasyon. Pwede ka na tumawag sa war room at humingi ka na ng clearance to back to base. Tapos na, nako, hindi pa, Emil, hanggang bukas pa tayo dahil hanggang bukas pa ang ating duty. Mag-iikot pa rin tayo dito sa mga lungsod, dito sa southern part of NCR. So titingnan pa natin yung ibang mga municipalities, check natin kung may magaganap pa ng mga proclamation. Yan muna ang latest dito sa Las Piñas. Muli, ako si Aubrey Carampel ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Okay, sipag mo. Maraming salamat, Aubrey Carampel.